Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin na inaabot ng ating Facebook. At ngayon po ay magbibigay po ako ng verse na babasahin po sa oras po ito. At ito po ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Roma, Kabanata 5, talata 8 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. At ngayon napawalang sala tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinanggap niya. Tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak, kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Sa ating pong nabasang mga talata ay makikita po natin dito yung katotohanan na ang sabi dito sa talata ay pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ito po yung pagpapadama na may halong gawa. Dahil sinabi po ng Panginoon na tayo kanyang inibig, binigyan niya po ito ng manifestasyon ng gawa sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo bilang maging katubusan ng ating mga pagkakasala. Siya ang naging katubusan dahil sa ating mga pagkakasala. Siya ang ibinilang na maging maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Ganun po ang pagpapadama ng Diyos, ang kanyang pag-ibig. Meron pong gawa, So, ipinadama po niya iyon sa pamamagitan ng pagkakaloob. Sabi nga po, hindi tayo ibig ng walang halong pagbibigay. Ang pagbibigay po ng Diyos ay manifestasyon po ito. Ang ibig sabihin, ganito po ang pag-ibig, ang pagbibigay o pagkakaloob. Ikalawa po, namatay si Kristo para sa atin. Katulad po ng ating binasa sa mga talatang ito sa Roma 5 na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ito po yung pangalawang katotohanan na ginawa at ipinagkaloob niya sa atin. So ganun niya tayo kamahal, ganun tayo iniibig ng Diyos. Na si Kristo Jesus ay siyang namatay para sa ating mga kasalanan. Imagine po yung pag-ibig, ganun kalawak, kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ikatlo po, makikita po natin dito na tayo napawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo. Opo, dahil sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay napawalang sala sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang dugo ni Kristo Jesus ay sapat upang linisin ang ating mga kasalanan. Yun po ang makapaglilinis ng ating pagkakasala, tutubos ng ating kasalanan. Yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Ganun po tayo kamahal at iniibig ng Diyos. Iniligtas po niya tayo sa ating mga pagkakasala. At sabi dito, pa po ang katotohanan makikita natin dito? Tiyak na tayo maliligtas sa puot ng Diyos. At dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, na tayo iniligtas, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, ito po ay sapat ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yung biyaya ng kanyang kamatayan doon sa krus, ang kanyang buhay na sinakripisyo para sa atin, ay sapat para tayo ay maging makapagkasundo sa Diyos. Bakit nga po sinasabi niyong puot ng Diyos na sinasabi po dito? Sapagkat yun po ang ibig sabihin po dito, yung pagkakasala po natin ng kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. So sapagkat ganoon po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. So pa po dito? Sabi dito, tayo mga kaibigan na ng Diyos alang-alang sa pagkamatay ni Kristo. So tayo, naging karapat-dapat na tayo na lumapit sa Diyos, maging kaibigan na tayo ng Diyos
dahil doon sa pakikipagkasundo ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yung reconciliation na ginawa ng Diyos sa Diyos patungo sa tao patungo sa Diyos ay ginawang posible na po. Nagkaroon na po na tayo ng access. Nagkaroon na po tayo ng tulay upang makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus. Panghuli, sabi dito, tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Yung pong ibinigay at pinagkaloob ni Kristo Jesus, ang kanyang sariling buhay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan as a ransom for many, is enough for our salvation. Yung redemption na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, kumbaga po parang kung sa sanglaan tayo po ay narimata na, subalit may ginawa ang Panginoon Jesucristo ng kaparaanan para tayo ay matubos. Ganun po ang ibig sabihin po nung redemption ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat kung hindi siya namatay para sa ating mga kasalanan, wala pong kapatawaran sa ating mga kasalanan. So salamat po sa Panginoon sa kanyang ginawa. Magpasalamat po tayo at tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga pagkakasala. Yun po ang dahilan at pagkakup ng Diyos sa atin. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Mag-ingat po tayong palagi. Salamat po.